Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Peace rally ng Iglesia ni Cristo hindi umano makakaapekto sa impeachment move ng Makabayan Bloc ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pondo sa Ayuda sa Kaposangkita program, iba pang proyekto ng pamahalaan dadaan na sa butas ng karayom bago ilabas ayon sa DBM. Malawak ang pagbabaklas ng election campaign material sa Quezon City. Umarangkada sa MBC TV correspondents. 19 na empleyado sa Kapitolyo ng Negros Occidental nagpositibo sa iligal na droga. Sa MBC TV Sports, laban ng Pilipinas kontra Uzbekistan sa Futsal Asian Cup qualifiers nagtapos sa draw. At sa Showbiz Spotted, Dominic Roque at Sue Ramirez, IG official na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Sa iba pang balita, nanindigan naman ng ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro na hindi maapektuhan ang impeachment move ng Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng isinagawang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Bagamat hanga ang kongresista sa pagkakaisa ng INC, hinimok niya ang mga miyembro nito na makiisa sa paglaban sa korupsyon at kahirapan sa bansa. Ang buong pahayag sa ulat ni Wina Hesoro. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi maaapektuhan ang impeachment move ng Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa isinagawang National Peace Rally ng religious sector na Iglesia ni Cristo kahapon sa Quirino Grandstand bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Castro na ang tatlong grupo na nagsumite ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay hindi apektado kahit na nagsalita na ang religious sector. Aniya, hanga siya sa pagkakaisa ng INC sa kanilang paniniwala at paninindigan, ngunit hinimok niya rin ang INC members na labanan ang graft and corruption at maging ang kahirapan. Sa mensahe ni VP Sara na nagpasalamat siya sa INC, sinabi ni Castro na huwag niya sanang gamitin na panangga ang nangyaring peace rally dahil sinasabi ng INC na hindi ito para sa kanya at lalong hindi para sa mga politiko. Naniniwala sina Castro na uusad ang impeachment laban kay Vice President Sara kahit nagsimula na ang election period. Nagpapasalamat si Sara Duterte, no? Sa kanila, samantalang sinasabi ng iglesia na hindi ito para sa iyo, hindi ito para sa mga politiko. Pero mag-ingat din sila kasi ginagamit sila ng mga politiko. Nakita ko rin may mga umattend din na politiko doon sa peace rally na tingin ko ay off. Dahil sinasabi nila kung peace ang gusto nila ay sana walang mga politikong pumapapel doon sa rally ng ating mga kapatid sa iglesia. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging mapayapa naman sa pangkabuuan ang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na nilahukan ng 1.8 milyong katao sa buong kapuluan. Ayon sa PNP, naging generally peaceful at walang untoward incident na nangyari sa Quirino Grandstand na naging sentro ng pagtitipon. Gayunman, nakapagtala pa rin ang pamahalaan ng 1,162 na pasyenteng kinailangang alalayan ng Manila Disaster Office at INC Field Hospital. Ilan sa mga ito ay nakaranas ng hilo, pagtaas ng high blood at asthma at iba pa.
Sa iba pang mga balita, abot sa 26 na general at 158 second-level officers ang maapektuhan ng pagbuwag sa Area Police Command o APCs ng Philippine National Police. Ayon sa pulisya, ang pagbura sa APCs ay dahil umano sa paulit-ulit ng function ng mga ito at para makatipid din ang PNP. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Aabot sa 26 na general at 158 second-level officers ang maapektuhan ng paglusaw sa Area Police Command o APCs ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Concurrent Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, batay ito sa resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM na suportado naman umano ng hanay, lalo pat isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang right sizing ng pamahalaan. Pero sa utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sinabi ni Fajardo na gagawing unti-unti ang pagbuwag sa APCs para mailipat pa ang mga general sa pwesto ng mga magre-retirong senior officers ngayong taon. Definitely for those generals who will be affected po for ng deactivation po ng APCs po, kasama po sila dito sa mga projected po na mag-fill up naman po ng vacancy as a result po itong mga naapektuhan po at deactivation po ng APC. This is primarily the reason why the GPNP requested na slowly lang po na muna yung transition. Unang tinarget na ipatupad ang pagbura sa APCs ngayong buwan dahil sa umano'y paulit-ulit na function o duplication ng mga ito at para na rin makatipid ng PNP. Kabilang sa mga APC ay matatagpuan sa Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Western Mindanao at Eastern Mindanao sakaling tuluyang mabuwag. Ilan sa mga apektadong pulis ay pinag-aaralan ding ilipat sa mabubuo namang Negros Island Region Police Office. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi basta-basta mailalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo para sa Ayuda sa Kapos Kita Program o AKAP at iba pang proyekto ng pamahalaan. Ito ang pahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman ukol sa 757 bilyong piso na halaga ng proyekto na nasa ilalim ng projects, activities and programs. Ang iba pang detalye ihahatid ni Kyle Bulias. Hindi basta-basta mailalabas ng Department of Budget and Management ang budget para sa AKAP at ilan pang proyekto ng pamahalaan. Partikular na tinukoy ni Secretary Amina Pangandaman ang nasa 757 billion pesos na halaga ng proyekto na nasa ilalim ng Projects, Activities and Programs ng General Appropriations Act. Tungkol sa kontrobersyal na ayuda para sa Kapos Kita Program, sinabi ni Pangandaman na isinasapanal pa ito ng DSWD pero nakapagbigay na ng komento ang NEDA at DOLE. Posible anyang sa susunod na linggo ay makapaglabas na ng guidelines tungkol sa pamamahagi ng naturang ayuda. Pero paglilinaw ng kalihim, daraan muna ito sa butas ng karayom bago ito ipamahagi sa mga benepisyaryo. Kailangan muna kasi nilang magsumite ng mga kaukulang dokumento sa DBM bago ito i-endorse sa Office of the President. Saka lamang anyo ito marirelease oras na aprubahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi din po, ang kailangan nilang i-provide na dokumento, kailangan makapag-provide sila ng bagong physical targets, financial targets, yung mga tinatawag na special budget request, may mga financial plans. Medyo kailangan po nila lahat ito i-provide sa DBM bago po natin ito ma-endorso sa Pangulo. Ganito rin umano ang gagawin sa mga congressional changes sa budget o ang mga tinatawag na insertion. Ayon kay Pangandaman, kailangan ipaliwanag ng mga ahensya ng pamahalaan ang increase sa hinihingi nilang budget bago ito bigyan ng Special Allotment Release Order o SARO. Maglalabas naman anya ng sirkular ang DBM para sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa bagong proseso. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada naman ang Opland Baklas sa Quezon City para tanggalin ang mga election campaign material na nagkalat sa lungsod. Ito'y bilang pagpapatupad sa umiiral na mga ordinansa sa Quezon City na nagbabawal sa pagsapit o pagsabit ng anumang political propaganda, maging ng mga ads ng mga produkto sa mga ipinagbabawal na lugar. Ang mga detalye ihahatid ni Val Gonzalez. Armado ng mga extension ladder,
mga flyers at mga panungkit ay isa-isang pinagbabaklas ng mga tauhan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang mga nagkalat na mga election campaign materials na nakakabit sa mga poste ng ilaw at iba pang mga lugar dito sa Quezon City. Ang malawakang upland baklas na ito ay aksyon ng Quezon City LGU para ipatupad ang umiiral na mga ordinansa na nagbabawal sa pagsasabit ng anumang mga political propaganda maging ng mga ads ng mga produkto sa pinagbabawal na mga lugar. Mistula na kasing piyesta sa malaking lugar sa Quezon City sa dami ng namumutaktak na mga streamer, mga tarpaulin, mga billboard at iba pang mga political at advertising propaganda na nakapaskil sa mga hindi otorisadong mga lugar. Isa sa target ng mga tauhan ng DPOS ngayong umaga ay ang bahagi ng Corregidor Street sa Bago Bantay, Quezon City. Sa unang 2 oras pa lamang ng operasyon, umabot na sa 218 mga streamer at mga banner ng mga kamakandidato sa lokal at nasyonal ang nabaklas at nakolekta ng DPOS. Batay sa umiiral na ordinansa sa Quezon City, kabilang sa mga lugar na bawal magkabit ng anumang propaganda o anumang mga ads ay ang mga poste ng Meralco, mga pampublikong kagamitan at pasilidad gaya ng street signs, traffic lights, signal post, tulay, maging ng mga overpass. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng sports, nagtapos sa draw ang laban ng Pilipinas kontra Uzbekistan sa 2025 AFC Futsal Asian Cup Qualifiers. Dahil dito, mayroon ng isang panalo at isang draw ang Philippine Women's Football Team sa naturang tournament, habang nananatili namang winless ang Uzbekistan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nauwi sa draw ang laban ng Philippine Women's Football Team laban sa home team na Uzbekistan sa 2025 AFC Women's Futsal Asian Cup Qualifiers. Sa laban na ginanap kahapon sa Yunusobod Sports Complex, nakapagtala ng 3-3 na final score ang dalawa. Sa unang 4 na minuto, unang nakapagtala ang Pilipinas ng goal sa pamamagitan ni Isabella Flanigan na siyang agad na itabla ng host team sa 12-minute mark. At sa tulong ni Flanigan, muling nakuha ng Pilipinas ang kalamangan at 2-1 matapos makuha ni Katrina Gilu ang goal. Pero sa pagsisimula ng second half, muling nakabawi ang Uzbekistan para maging tayang score at 2-2. And with just 2 minutes left in the game, nakuha ng kalabang kupunan ng kalamangan matapos ang goal mula sa veteran na si Lyudmila Karachik. Pero sa last minute ng laro, humabol ng score si Judy Connolly para sa Pilipinas para masettle ang laro sa draw. Dahil sa naging resulta ng laro, mayroon ng isang panalo at isang draw ang Pilipinas, habang wala pa ring panalo at isang draw naman para sa Uzbekistan. Magbabalik aksyon ng Nationals bukas, araw ng Miyerkules, January 15, para harapin ang Turkmenistan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaki patay sa pananaksak sa Quezon City. Sa MBC TV Global, higit 10,000 mga residente na apektado ng wildfire sa Amerika hindi pa rin makakauwi sa kanilang mga tirahan. At sa Showbiz Spotted, Dominic Roque at Sue Ramirez, Instagram official na nga ba? So, ibawal yan. Pagsasangla ng 4-piece cash card, ipinagbabawal ng DSWD. Parusa sa mga lalabag, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Iginiit ng Malacanang na hindi magbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng isinagawang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin live ni Leth Narciso. Miss Leth. Lugar na nanatili nga ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kontra sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ng Malacanang sa tanong kung may epekto ba ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa paniniwala ng Pangulo na hindi dapat ma-impeach si VP Sara.
Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi nagbabago ang posisyon ni PBBM sa hakbang na ito ng Kamara. Matatandang hinarang ni Pangulong Marcos ang ikinakasang impeachment laban sa Vice Presidente. Kasira nito, pag-aaksaya lamang ng panahon ang pagpapatalsik sa pwesto kay Duterte. Hindi kasi anya mababago ang buhay ng mga Pilipino kung mai-impeach ang Vice Presidente. Git pa lang palasyo, mas maraming mahalagang kailangan gawin para sa bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Live mula sa Malacanang, maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Sa iba pang mga balita, patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Casoy Street, Pasong Tamo, Quezon City, kaninang madaling araw. Base sa inisyal na investigasyon, nakasakay sa tricycle ang biktima nang biglang nilapitan ng sospek at pinagsasaksak sa kaliwang balikat. Nakalakad pa umano ang biktima, ngunit ilang segundo lang ay bumulagta na ito. Narinig pa ng mga residente ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng 38 anyos na lalaki, ngunit hindi na inabutang buhay. Kinalampag naman ng isang kongresista ang Department of Migrant Workers o DMW sa insidente kung saan naipagpalit ang bangkay ng overseas Filipino worker sa labi ng isang Neptali national. Tinawag niya itong kapalpakan at sinabing dapat may managot ng mga opisyal ng gobyerno at magsagawa ng masusing investigasyon ukol dito. Magbabalita si Milky Regunan. Dapat may managot ng mga opisyal ng gobyerno at magsagawa ng masusing investigasyon. Gitito ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas matapos maipagpalit ang bangkay ng OFW na si Jenny Sanchez Alvarado sa labi ng isang domestic helper mula sa Nepal. Si Alvarado, taang naturang Nepali national, ay kapwa mga domestic helper sa bansang Kuwait. Gate ni Brosas, insulto ito sa dignidad ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Tanong pa ni Brosas, paano nangyari ang bangkay ng isang Nepali national ang naiuwi sa Pilipinas, samantala ang pamilya Alvarado ay naghihintay na sa kanilang ina. Anya, isa itong malaking kapalpakan. Sabi ni Brosas, madaming dapat ipaliwanag ang DMW at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno sa naturang insidente, bakit hindi maayos ang identification process at nasaan ang bangkay ni Jenny. Nadiskubre ng pamilya Alvarado na hindi bangkay ng kanilang ina na si Jenny ang dumating sa bansa nang buksan ang kabaong sa isang funeral home sa lalawigan ng Cavite. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng mga motorcycle taxi community sa bansa sa labas ng Senado para sa panawagang isabatas na ang motorcycle taxi law. Ayon sa samahan, sa pamamagitan nito, makakapagbayad ng tamang buwis ang mga motorcycle riders at gayon din ay mapoproteksyonan nito ang rider community. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Nanawagan ng iba't ibang grupo ng mga motorcycle taxi community sa bansa na isabatas na ang motorcycle taxi law. Sa kanilang isinagawang kilos protesta sa labas ng Senado, nakiusap ang mga ito kay Senador Raffy Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Public Services na madaliin ng pagsasabatas nito. Ayon kay Romeo Maglonsod, founder and chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, 5 taon na ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naisasabatas ang motorcycle taxi law dahil nasa ilalim pa rin ito ng pilot project. Sabi ni Maglonsod, panalo ang lahat ang mga stakeholders kapag ito ay maging batas. Magbabayad na ng tamang buwis ang mga motorcycle ride-hailing apps gaya ng Angkas, Joyride, Move It at iba pa. May proteksyon ang mga riders at ganoon din ang kanilang mga commuters. Kanilang katwiran, matagal pa matapos ang mga ipinapangakong makabagong uri ng transportasyon sa Metro Manila gaya ng subway at extension ng LRT na sagot sa matinding traffic. Kaya't ang pinaka-alternatibong paraan ng transportasyon ay ang motorcycle taxi. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa ibang uri ng public transport. Kapag maging batas ang motorcycle taxi law ay tiyak na mababawasan ang mga habal-habal na illegal ang operasyon.
Ang kilos protesta ng Motorcycle Taxi Community Philippines ay kasabay ng hearing na isinasagawa ni Senador Tulfo para sa legalisasyon at regulasyon ng Transport Network Vehicle Services. Pinakamagandang alternatibo na transportasyon ng MC Taxi. At pag ito ay naligal, tuluyan ang makikinabang ang pasahero, ang rider, ang kumpanya. Magbabayad na sila ng buwis, magkakaroon na ng tamang insurance sa mga rider, magkakaroon na ng proteksyon ng mga mananakay na tumatangkilik ng alternatibong transportasyon na to. Ito yung pagkakataon na makita natin makalipas ang 5 taon na ang hanap buhay na to ay papakinabangan ng mamamayang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanawagan naman ng Land Transportation Office o LTO sa Insurance Commission na mas palawakin pa ang benepisyo na ibinibigay sa mga motorista mula sa Compulsory Third Party Liability o yun pong CTPL. Napag-alaman kasi na wala pa rin umanong natatanggap na tulong mula sa insurance provider ang 4 na nasawi at higit 20 nasugatan mula sa karambola sa Katipunan Avenue flyover, 1 buwan na ang nakalilipas. Narito ang buong ulat ni Rovic Manuel. Ipinanawagan ng Land Transportation Office o LTO sa Insurance Commission na mas palawakin pa ang ibinibigay na benepisyong makukuha ng mga motorista mula sa Compulsory Third Party Liability o CTPL. Sa panayam ng DZRH kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, napag-alaman na wala pa rin umanong natanggap na tulong mula sa insurance provider ang 4 na nasawi at higit 20 sugatan, 1 buwan na ang nakalipas matapos ang naging insidente sa Katipunan Avenue flyover sa QC o Quezon City kung saan nawala ng preno ang isang truck na umararo ng mga sasakyan sa daan. May CTPL po bawat sasakyan sa Pilipinas. Yung CTPL na to, dapat to pag may aksidente para tubugon sa mga pangangailangan ng biktima. Requirement po yan bago makapag-rehistro ng sasakyan. Ngayon, nalaman namin dun sa aksidente after so many weeks doon na nakalipas na, yung insurance company, nakalimutan ko nga po, pangalan ngayon, no? Ni isang kusing wala pang huli nalabas sa biktima. Ayon kay Mendoza, kulang na kulang ang halaga na maaaring makuha ng mga biktima sa naturang insurance. Tapos, ang cover 100,000 piso. 4 ang namatay, halos 20 ang sugatan. Paghahati-hatian nila, 100,000 piso yun. So, kulang na kulang, no? Kaugnay naman ito, hiniling naman ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na alisin na ang CTPL na nakadadagdag lang umano sa pasanin ng mga motorista at magamit na lang sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Git naman ni Mendoza, may tulong naman kahit papaano ang CTPL, ngunit kailangan lamang na mas palawakin ang benepisyong makukuha rito. Pero ang akin din pagandahin lang at mas maging commuter at saka motorist friendly ito yung insurance na madali mag-claim pag mayroong sakot ng ganito. Siguro pagandahin natin, palawakin natin yung benepisyo. Kasalukuyan naman ang pakikipag-ugnayan ng LTO sa naturang insurance provider upang makatanggap na ng kaukulang tulong ang mga nagiging biktima ng aksidente sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapatuloy naman ang volcanic activities ng Bulkang Kanlaon. Naitala ng PHIVOLCS sa magdamag ang 15 volcanic earthquakes, kabilang ang 4 na volcanic tremors. Nagkaroon din ng 2 pagbuga ng abo na may habang 39 hanggang 66 minutes. Sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa DZRH na hindi pa masabi sa ngayon kung kailan kakalma ang bulkan dahil sa hindi consistent na ipinapakita nitong aktibidad. 3 senaryo anya ang posibleng mangyari, kung saan mabagal ang pag-akyat ng magma, mabilis na pag-akyat ng magma na magreresulta ng malakas na pagsabog, at ang pangatlo ay posibleng pagkalma na ng Kanlaon. Again, titingnan natin kapag biglang magkaroon ng downtrend ng mga parameters. Right now kasi tumataas, bumababa yung mga parameters natin, so hindi natin masasabi kung kailan.
Sa atin naman pong ulat panahon ngayong araw ng Martes, dalawang weather systems ang kasalukuyang umiiral at nagdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Tinataya magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang hanging amihan sa Cagayan Valley, Cordillera, malaking bahagi ng Mimaropa, pati na rin sa probinsya ng Quezon. Ayon sa Pag-asa, may banta ng localized flooding sa malalaking bahagi ng Bicol Region dahil sa mga pag-ulang dala naman po ng amihan. Easterlies sa magdadala ng maulap na panahon sa Tacloban City at iba pang karatig na lalawigan sa Eastern Visayas. Sa Metro Manila, asahan naman ang maaliwalas na panahon na may tsansa lamang ng pulupulong pagulan pagsapit ng hapon o gabi. Samantala, nakataas din ang gale warning sa northern coast ng Luzon, pababa hanggang sa Eastern Samar. Dahil dito, delikadong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing baybayin. Hindi pa muna makauuwi sa kanilang mga tahanan ang nasa higit 10,000 residente na apektado ng nagdaang mga wildfire sa Los Angeles, California. Karamihan din kasi sa mga kabahayan ay tinupok na ng apoy at hindi pa rin naalis ang posibilidad na muling pagsiklab ng panibagong sunog. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, inaasahang hindi pa makakauwi sa kanilang mga tahanan ang nasa higit 10,000 mga residente ng Los Angeles matapos lumikas dahil sa sunod-sunod na wildfires sa lugar. Ayon sa initial assessment ng Palisades Fire, tinataya nga abutin pa ng 4 na araw bago sila makauwi dahil karamihan sa mga bahay ay tinupok na ng apoy. Ito rin ay base sa gusting winds forecast sa Amerika at may tsansa pa rin ng muling pagsiklab ng panibagong wildfire. Samantala, sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, napag-alamang patuloy pa rin ang pag-deploy ng sundalo ng North Korea para tulungan ng Russia sa Kiev. Dito, napaulat na aabot na sa 300 North Korean soldiers ang nasawi at higit 2,700 naman ang sugatan sa gitna na nagaganap na giyera. Ayon yan sa impormasyong nakalap ng spy agency ng Seoul at sinabing nagpadala pa umano si North Korean leader Kim Jong-un na higit 10,000 sundalo patungong Russia. Sa iba pang balita, niyanig ng isang 6.8 magnitude earthquake ang Kyushu region sa Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, bagamat mababa ang tsansa na mayroong mabuong tsunami, nagtaas pa rin ito ng tsunami advisory para sa mga residente at inibisuhang lumayo muna sa coastal areas sa lugar. Wala namang napaulat na nasawi o nasirang mga istruktura mula sa nangyaring lindol. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kilig vibes ang hatid sa fans ang tinatawag ngayong Domin Sue o Dominic Roque at Sue Ramirez. Matapos kasi ang halos isang buwan mula nang aminin ng aktor na nasa dating stage na sila, tila IG official naman ngayon ang dalawa. Narito ang aking report. Tila IG official na sina Dominic Roque at Sue Ramirez. Matapos kasi ang ilang pagkakataong sa post lamang ng mga netizen na nakakakita rito nang gagaling ang balita. Ngayon, #hard launch. Dahil sa Instagram na mismo ng aktor, masisilayan ang kanilang picture together. Sa mga shinare na larawan ni Dominic kuha sa restaurant na Julian Santos at Ryan Agoncillo kasama sina Catherine Bernardo, Miles Ocampo, Elijah Canlas at Alora, talagang nagpakilig sa fans ng Domin Sue. Ang last slide ng post laman ang kanilang photo ni Sue. Magunita na matapos ang ilang buwang espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, inamin ni Dominic last December na exclusively dating na sila ng aktres. Unang pumutok ang haka-hakang may something sa dalawa ng maispatang sweet sa Siargao noong Nobyembre, habang makailang beses pa itong naispatan ng netizens na magkasama sa iba't ibang pagkakataon. Si Dominic ay dating engaged sa aktres na si Bea Alonso, habang si Sue na may huling nakarelasyon si Mayor Javi Benitez ng Victoria City, Negros Occidental. At sa aking pagbabalik, dating senador na si Tito Soto, itinangging nakarating sa kanila ang script ng Pepsi Paloma film ni Daryl Yap. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB.
Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Sa MBC TV correspondents, 19 na empleyado ng Kapitolyo ng Negros Occidental nagpositibo sa drug test. Sa MBC TV Sports, Malakay Richardson at Terry Larrier maglalaro para sa Strong Group Athletics. At sa Showbiz Spotted, Tito Soto, itinangging nakarating sa kanila ang script ng Pepsi Paloma film ni Daryl Yap. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagpositibo naman sa drug test ang nasa 19 na empleyado sa Kapitolyo ng Negros Occidental. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa 19 na mga empleyado ng gobyerno probinsyal ng Negros Occidental ang positibo sa isinagawang surprise drug test na karaang Disyembre 17 at Disyembre 18 taong 2024. Ayon kay Provincial Administrator Refrando Diaz, the second 19 na mga empleyado ang positibo kung saan 3 ang regular employees, 7 ang job orders, 3 contract of service at 6 ang blow guards. Dagdag pa ni Diaz, ang mga GOs, casual at or COEs na positibo sa illegal na droga ang hindi na ni-renew at ang mga blow guards hindi rin pina-report kung saan mismo ang kanilang mga security agency ang nagsagawa ng utos, habang ang mga regular employees ang isailalim sa confirmatory test at gusto pang ma-reinstate, subalit isinailalim din sa rehabilitation. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kaganitulungan ang puwersa ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, gayon din ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo para linisin ang mga nagkalat na basura sa mga activity areas. Una nang sinabi ni Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay na malaki rin ang papel ng puwersa ng CENRO. Nasa 200 ang bilang na nakadeploy. Ito ay alinsunod sa matagumpay na Iglesia ni Cristo National Rally for Peace kahapon Enero 13, 2025 sa San Pedro Square, Davao City. Samantala ay naman sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Police Captain Hazel Caballero Tuazon na mapayapa at maayos ang nasabing peace rally na tinatayang nasa 370,000 individual ang dumalo sa rally na natapos dakong alas 7:20 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita sa Cordillera. Sinamsam ng Cordillera PNP ang higit sa 2.7 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at naaresto din ang 2 drug personalities sa ikinasang anti-drug operations sa loob ng 1 linggo. Naglunsad ang mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ng 13 operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 14,480 fully grown marijuana plants at 0.81 grams ang shabu na may standard drug price na 2,901,508 pesos. 2 drug personalities sa nakalistang street-level individuals ang natimbog. Ang pinakamalaking anti-drug operation ay naisakatuparan sa Benguet kung saan winasak ng mga operatiba ng Benguet PNP ang tanim na marijuana na nagkakalaga ng higit 1.8 milyong piso. Nakumpiska rin ng Kalinga PNP ang higit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga at nasamsam din sa Abra ang shabu na nagkakalaga ng halos 5,000 piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang motorcycle rider na kinilalang si Michael Garcia Distor, 22 anyos, helper, residente ng Barangay Carmen Estrosales, Pangasinan, matapos itong mahulihan ng baril. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Glenn Dulay, 1:40 ng madaling araw nagresponde sila sa reported vehicular self-accident sa National Highway sa Barangay San Aurelio First, kung saan naabutan pa nila ang nakahandusay sa gilid na daan na rider at kasama ang isang minor de edad at nang isasakay na
ito sa mobile patrol upang dalhin sa ospital. Nasilip sa body bag ni Distor na sira ang zipper ang isang caliber 38 na baril at agad itong kinumpiska na kargado ng 3 bala. Matapos gamutin sa hospital ang sugat ni Distor, bagsak ito sa piitan dahil sa kaso niyang kinakaharap na paglabag sa Republic Act 10591 at violation ng COMELEC Resolution number 11067. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang mahigit 1 taon ay nahuli na rin ng kapulisan na isang wanted sa Calbayog City sa Samar na humaharap sa kasong pagpatay sa ilulunsad na operasyon ng otoridad sa barangay Alibaba, Calbayog City sa Samar. Nahuli ang nasabing wanted. Ayon sa report ng PNP, itong wanted ay kilala sa tawag na si alias Iding, 50 anyos. Enero taong 2024 nang ibaba ng korte ang warrant of arrest, ngunit nahuli ito kahapon lamang. Walang piyansang nasabing kaso para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Dinala muna ito kahapon sa First Samar Provincial Mobile First Company at nakatakda nitong ilipat sa Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa panahon ngayon na mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin, maraming pamilya ang patuloy na kumakapit sa pangungutang upang matustusan ang pang-araw-araw na gastusin. At isa nga sa nakikitang solusyon upang makabayad ay ang pagsangla ng mga ATM kung saan pumapasok ang pera mula sa sahod o retirement benefits. Isa na riyan ang kanilang 4-piece cash card. Kaya naman nagpaalala ang DSWD na maaari o mariing ipinagbabawal na gawing collateral ang mga cash card. Ang parusa para sa sino mang gagawa nito, alamin sa report na ito. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ay isang human capital development program ng pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development upang bawasan ang kahirapan sa bansa. Masuring pinipili ang mga benepisyaryo ng 4Ps na nakakatanggap ng cash grants na nakabase sa compliance ng mga benepisyaryo sa mga kondisyong itinalaga sa bawat tahanan. Ibinibigay ito sa kanila 2 beses kada buwan sa pamamagitan ng cash cards. Ngunit, marahil sa sobrang kagipitan, naiulat ang ilang insidente kung saan ilang benepisyaryo ang nahuli na nagsasangla ng kanilang mga cash card kung saan pumapasok ang benepisyo mula sa 4Ps. Kaya naman, patuloy ang paalala ng DSWD na ipinagbabawal ang pagsasangla ng mga 4-piece cash cards. Ito ay para masiguro na ang laman nitong cash grants ay mapupunta o magagamit sa mga pangangailangan ng mga batang benepisyaryo ng 4Ps. Umapela na rin ng DSWD na kung may mapag-alaman na pagsasangla o anumang issue ng 4Ps ay maaaring i-report sa 4Ps City or Municipal Link o sa Pantawid Text Hotline ang buong pangalan at address ng beneficiary upang ma-validate at ito ay maimbestigahan. Ang sinumang benepisyaryo na mapatunayang sangkot dito ay mapaparusahan. Sa unang offense, maaari siyang makatanggap ng warning letter mula sa Provincial Link at Case Management. Sa ikalawang offense, isang warning letter mula naman sa Regional Director ang matatanggap nito at pagsuspende ng cash grants ng 2 buwan at case management. At sa ikatlong offense, tuluyan ng maaalis ang individual sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Inanunsyo na ng Strong Group of Athletics ang kanilang karagdagang reinforcement para sa paparating na Dubai International Basketball Championship. Yan ay walang iba kundi ang former NBA player na si Malakay Richardson at ang veteran na si Terry Larrier. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Ipinakilala na ng Strong Group Athletics ang roster nito para sa paparating na 34th Dubai International Basketball Championship. At kabilang sa lineup ay sina Malakay Richardson at Terry Larrier.
Ang 6'6" na si Richardson ay dating NBA player at naglaro para sa Sacramento Kings at Toronto Raptors. Habang hindi naman bago kay Larrier ang makapaglaro sa iba't ibang bansa dahil naging bahagi na rin ito ng teams mula Sweden, Puerto Rico, Romania, Venezuela, South Africa at Qatar. Sasamahan ng dalawang loaded roster ng SGA na sina DeMarcus Cousins, Andre Blatch, Ange Kwame, Renz Abando, Dave Ildefonso, Jason Brickman, Allen Liwag, Tony Inot at Justin Sanchez. Susubukan ng strong group na tuluyan ng makuha ang titulo sa naturang tournament matapos ang kanilang first runner-up finish noong nakaraang taon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabulaanan ng dating senador na si Tito Soto na nakatanggap sila ng kopya ng script ng kontrobersyal na pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma. Giit ni Tito Sen, hindi ang kanyang kapatid na si Vic ang pinadalhan ng kopya, kundi ang big boss ng Viva na si Vic Del Rosario. Narito ang aking report. Walang nakarating na kopya ng script ng kontrobersyal na The Rapist o Pepsi Paloma film sa magkapatid na Tito at Vic Soto. Ayon sa dating Senate President, hindi totoo ang lumabas na balita kung saan sinabi umano ni Attorney Raymond Fortun, legal counsel ni Daryl Yap, na pinadalhan nila ng kopya ang isang kapatid ni Vic Soto na mga gunitang nagsampa ng 19 counts ng cyber libel laban sa direktor. Giit ni Tito Sen, ang big boss daw ng Viva na si Vic Del Rosario ang pinadalhan at hindi Vic Soto. Pero ang pelikula, tinanggihan lang din anya ni Del Rosario. Sa huli, may patama pa ang dating senador sa mga gumagastos daw ng malaki para lang manira ng kapwa. Samantala, naglabas na ng gag order ang Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205. Ibig sabihin, pinagbabawalan na ang parehong kampo ni Soto at Yap na magsalita sa publiko tungkol sa kaso. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Bago lang tayo magpaalam, taos-puso pong nakikiramay ang buong MBC Media Group sa pamilya ng namayapang si Mr. Manuel Torres Paroco, kapatid po ng aming MMG Vice President for AM Operations and Sales na si Sir Jomay Paroco. At ang detalye ho ng burol ay na nakapost po sa aming social media accounts, ganoon din sa ating RHTV, ay dyan po sa Acropolis Gardens sa Bacolod. Muli po ang aming pakikiramay kay Sir Jomay Paroco at sa kanilang pamilya. At yan naman po ang mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.